92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Nako ha, for sure Ka-Vibes, narinig mo na ang kasabihan, 'di ba, na huli pero hindi kulong. O, 'di ba? Ang tanong, nasabihan ka na ba ng ganyan? Nasabihan ka na ba? Anong ginawa mo? Beating the red light? Ay, maraming ganyan. Nabubuking ni jowa o nahuling nangongopya. Ayan, medyo may guilty side dun sa nahuling nangongopya, 'di ba? Nung mga high school tayo, aminin niyo naman, 'di ba? May mga pagodigo pa kayo diyan. Tapos yung teacher, 'di ba? Sasabihin, "Oh, ano 'yan?" Pero nakakatawa lang, 'di ba? Naiisipan mo yung mga ganung bagay. Pero imagine ha, yung tinatawanan natin, for sure hindi nakakatawa yan para doon sa mga taong nahuli, 'di ba? Imagine mo na lang kung ikaw yung nabuking ng jowa mo, asawa mo, maliban na lang kung expert ka sa pagpapalusot. Chos. Maraming ang nahuhuli lang yan na nagva-violate ng batas, 'di ba? Batas trapiko, kung anong alibay na yung sinasabi sa enforcer, mapagbigyan lang, hindi ko napansin, boss, ganyan. Hinahabol ko kasi yung nanay ko, 'di ba? Ay, malilate na kasi ako, sir. May meeting kami, yung mga ganun. Tapos luma pa ako. Chiko, yung mga ganyan ba ng mga scene? Or yung pinaka-latest, bakit nga ba you tell me? Oh, 'di ba? O 'di ba? Alin nga ba diyan ang nagamit mo na sa tuwing nahuhuli ka sa daan? And how about sa relasyon, Ka-Vibes? Ano ang mga palusot na nasabi mo? Siguro kapag lagi kang nagpapalusot, it means hindi ka magaling magtago ng sikreto, 'di ba? Nahuhuli kaya kailangan na lang magpalusot. Ang isa pang tanong may sikreto ka na ba na pang nakakaalam kahit ang BFF mo ay walang alam, 'di ba? Usually kasi pag sikretong malupit, si BFF ang una nating sinasabihan 'di ba? Pero kung kahit ang best friend mo ay hindi nakakaalam 'yan, nako it only means na hindi ito huli pero hindi kulong, 'di ba? Ibig sabihin, isa itong matinding sikreto na ayaw mong malaman ng kahit na sino. Nako Ka-Vibes hindi ka nakakaramdam, 'di ba? Nararamdaman or wala ka bang konsensya? Ayan, kailan mo itinago 'yan? At wala ka bang plano na aminin? Bakit ba may mga tao na masasaktan o madadamay kung kailangan mo ng abogado? Di may kakilala. Kumusta naman, Attorney Will? Pero kidding aside lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo natutukso dahil lang tayo ay na nagiging weak, 'di ba? Pero paano kung ang mga taong nadadamay dahil sa nagawa mo, hindi mo pa ba kayang umamin para sa mahal mo sa buhay, Ka-Vibes? Sabihin na natin na meron talaga masasaktan kapag umamin ka, pero sa simula lang naman ito Maaring ang lahat after a while, compared sa habang buhay mo itatago yan, dadalhin yan, hindi ka umaamin. Ang bigat din kaya, 'di ba? No, may dala-dala ka na nandyan, kumbaga baggage na dala-dala mo, aantayin mo na lang ba ang panahon na mabuking ka para lang sa isang malaking, para bang mas malaking problema pa kapag gano'n na nangyari, di ba? Hindi mo naman sinasabi na i-share mo ang iyong secret, Ka-Vibes, pero dahil ayoko na dito ka sa programa ko, syempre mabuking, akin na lang. Sana hanggang kailan mo ba kayang itago o magtago ng sikreto? Ano ang isang pagkakataon na maaring magpapaamin sa'yo, Ka-Vibes kapag na-corner ka na? Kapag may kondisyon, let me know, Ka-Vibes. Siyempre, samahan niyo po ako. Siyempre, hanggang 3:00 po tayo magkakasama-sama ulit dito sa Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman ang guidance niyo sa usaping pag-ibig. Kathy G, all the way nga hanggang 3:00, Ka-Vibes. At siyempre, abangan niyo rin po ang ating story for today. Nako kanino bang story ang ating babasahin? Abangan niyo yan, Ka-Vibes. Siyempre, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Favorite. Ang sarap pakinggan kapag gano'n, love is forever with you. O, diba? Kapag ganyan na love is forever, iba yung mapifeel mo. You feel so loved, diba? Kapag ganyan. Pero kapag yung sinabi sa'yo love is forever, tapos malalaman mo naman na kunyari lang forever yung love sa'yo, pero iba pala yung may ka-forever niya, diba? Nakakaloka yung gano'n. Eto lang yan Parang nga rin Kathy G asked for today, hanggang kailan mo kayang magtago ng sikreto? Anong sikreto ba yan? Bato-bato sa langit. Maraming may sikreto talaga naman na minsan hindi rin kinakaya, nabubunyag din. Pero totoo, wala rin sikretong hindi nabubunyag, Ka-Vibes Abangan niyo po ang ating letter for today coming from Jojo. Ano ba ang sikreto ni Jojo na mabubunyag na? Malalaman natin kung anong sikreto ni Jojo at hanggang saan niya ba kayang i-keep itong secret na to. Nako yes, tayo minsan may mga sikreto tayo na ayaw nating sabihin, 'di ba, sa mga
Kahit sa pamilya natin, yun nga. Katulad nga na sinabi ko kanina, kadalasan sinasabi natin to sa mga best friends natin eh. But then, kapag ikaw din, yung parang nandun ka dun sa, yung pakiramdam na parang gustong-gusto mong may masabihan, eventually, yung sikreto na yan, nasasabi mo rin talaga eh, di ba? Pero ito, matinding sikreto ang kailangang itago ng ating letter sender for today. Pero hanggang saan niya ba ito matatago? Meron bang pagbubulgar na magaganap? Well, abangan nyo na lang po ang story coming from Jojo. Sabi nga nila time will reveal. Abangan nyo po ang story ni Jojo. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Jojo. Dear Kathy G. Ako nga pala si Jojo mula sa Laguna. Nais ko sanang humingi ng tulong tungkol sa isang sikretong dala-dala ko ngayon. Pero bago ang lahat, sana wag niyo akong husgahan para sa mga naging desisyon ko. Alam kong marami akong pagkakamali at kahit ako mismo gusto ko nang itama ang mga ito. Magsisimula ang aking kwento sa aking asawa na si Bibet at ang 3 naming mga anak. Kathy, naging masaya naman ang aming pagsasama ni Bibet. Oo, mahirap ang aming buhay, dala na rin ang kahirapan, pero hindi ito naging hadlang para mabigyan namin ng maayos na buhay ang aming mga anak. Katulad ng pangkaraniwang pamilya, nagagawa namin ang mga bagay na mga kailangan at gusto naming gawin kahit papaano. Kahit paminsan-minsan ay nakakakain kami sa labas at kahit sa public school ay napag-aral naman namin ang mga bata habang kami ng aking asawa ay masaya naman ang pagsasama. Kaya hindi ko alam, Kathy, bakit pumasok sa utak ko na gumawa ng pagkakamali. Naghanap ako ng pagmamahal sa iba. Itago na lamang natin siya sa pangalang Heidi. Nakilala ko si Heidi sa aking pinagtatrabahuhan noon, Kathy. Dalaga si Heidi. Maganda, mabait, at magaling sa trabaho. Kaya naman kahit alam kong mali, niligawan ko siya. At Kathy, alam niyang may pamilya ako. Dahil na rin sa aming pagmamahalan, may nangyari sa aming dalawa. At hindi namin inaasahan na magbubunga ito. At Kathy, dahil nalaman na rin ng pamilya ni Heidi ang tungkol sa aming magiging anak, wala akong nagawa kundi itago na ako ay isang pamilyadong tao. Ito ay dahil sa striktong pag-uugali ng tatay ni Heidi. Strikto ang tatay niya, Kathy, at may sakit pa sa puso. Kaya naman nakiusap sa akin si Heidi na panindigan ko siya at maging tunay na asawa at ama ng kanyang dinadala. Dahil dito, Kathy, tuluyan kong tinalikuran si Bibeth at ang aking mga anak. Natakot ako na baka ako pa ang makapagpahamak sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, Kathy, lumalala na ang lagay ng tatay ni Heidi. Pero kahit na ganon, nakakausap ko pa rin siya. At Kathy, hindi ko maiwasang magkaroon ng mabigat na pakiramdam kapag kinakausap ko ang tatay niya. Para bang kinakain ako ng aking konsensya. Hindi ko na rin kaya na hindi makita ang una kong pamilya. Pero nagagawa ko lamang yon kapag naamin ko na ang totoo sa tatay ni Heidi. Ano bang gagawin ko, Kathy? Hindi ko alam kung kaya ko pa bang itago ang katotohanan. At dapat ko na lang bang ibaon sa limot at kalimutan na lang ang asawa kong si Bibeth para sa kapakanan ni Heidi at ng aming magiging anak. Hanggang dito na lamang, Kathy. At sana po ay matulungan niyo ako. Lubos na nagpapasalamat at umaasa. Jojo. Sorry, Jojo sabi mo wag ka i-judge. Pero talaga naman may kanun pa. Kumalaya lang ako, talaga ba? Diba, nakakaloka. Sabi nung kausap ko, sabi nung kakilala ko, kapag ikaw may pamilya ka,
'Di ba? Yun eh. Pamilya mo to eh. So paano to? Ipagpapalit mo yung pamilya mo kasi dahil meron ka nabuntisan at iniisip mo yung nabuntisan mo, iniisip mo si Heidi, yung kalagayan ni Heidi, yung tatay ni Heidi, iniisip mo yun. Eh yung kalagayan ng tatlong anak mo, nga. 'Di ba? Ano ba mangyari sa kanila? Sorry ha, again Jojo, pero parang hindi ko kinikerry yung desisyon mo na medyo talagang, hindi lang medyo, mali talaga yung desisyon mo na yan. Pumasok-pasok ka doon sa problema, tapos ngayon, hindi mo alam paano mo na siya lulusutan. Anong sikreto? Talagang sikreto? Ito yung sikreto na mabubunyag. Hindi mo to pwedeng itago. Hindi mo pwedeng itago yung katotohanan na ikaw ay pamilyadong tao at hindi mo rin pwede itago yung katotohanan na may 3 kang anak. Eh ano ba itong mga anak mo? Ikaw na nagsabi, happy family ka. But what happened? Bakit bigla ka nagkamali? Bakit biglang nakita mo lang itong si Heidi, maganda, sexy, mabait, magaling? So ano pa ba? Dahil lang doon, hindi ba yan pwedeng mahanap mo doon sa asawa mo? Nakakaloka, nakakainit ng ulo, biyernes na biyernes, di ba? Well, ano nga ba ang dapat gawin? Meron pa bang dapat gawin itong si Jojo? 0916-563-1777 ka-vibes. Ayan, or posted po sa aming FB page 92.3 FM Radio Manila. Hanggang kailan mo kayang magtago ng sikreto? DJ Kathy G, that's my FB page ka-vibes. Payuhan po natin si Jojo kung ano ba ang dapat pang ipayo sa kanya dito sa kanyang pagkakamali dahil according to him, sabi niya, dapat ko na bang ibaon sa limot at kalimutan si Beth and yung kanyang mga anak para sa kapakanan ni Heidi. How could you, be with someone else na alam mong merong ibang mas masasaktan, hindi lang isa, but 4 pa sila. Well, ka-vibes, yun nga, ang sabi nga nitong si Jojo, mali eh. Somewhere down the road, we have a right love at a wrong time. What can I do? Paiwan po natin si Jojo, ka-vibes. Dito lamang yan sa your favorite music radio. 92.3. Ka-vibes. If love is blind, nako, ewan ko na lang. Talaga naman, love is blind, 'di ba? Sabi nga ng iba. Hindi na iniintindi nila kung ano yung meron dun sa tao Basta mahal ko, basta gusto ko, arriba na ako. Parang gano'n na nangyari. Sabi nitong si Heidi, if love is blind, ako Kathy G, talaga na blind ako. Blinded ako dito sa pagkatao nitong si Jojo. Pero hindi po ang letter sender hindi po si Heidi ang letter sender, it's Jojo. But then blinded din si Jojo na siya ay pamilyadong tao, tapos nagkagusto siya, at hindi lang basta nagkagusto. Nagkaroon pa ng anak dito sa kanyang katrabaho na nakilala niya. Ang worst pa nito, natatakot siya dahil stricto, may sakit ang tatay nitong si Heidi na kanyang katrabaho na nabuntis niya, at pinipressure din siya ni Heidi na kailangan mo kung panagutan. Ito na nga to sinasabi ko, kayo kasi mga kalalakihan nadamay lahat. Sorry naman. Hindi, diba? Oy, ka-vibe, syempre kasama niyo pa rin po Kathy G dito sa Love Me Kathy G. Ano nga bang gagawin mo? Hanggang kailan mo kayang magtago ng sikreto? Alam niyo po ba yun sa pag-aaral kung saan sumagot ang halos 50,000 na tao na pag-alaman na mas madalas magkasakit ang mga taong may sikreto alam na natin. Kadalasan daw kasi ay less ang pleasure nila sa buhay at mas mahihina o hindi matitibay ang kanilang mga relasyon kesa sa mga taong mas kaunti lang ang sikreto. Alam nyo na ngayon yan. So pag medyo sakite, medyo mahihina-hina, maraming sikreto yan. Ikaw ba? Ikaw ba dyan ay manghihina ngayon? Ikaw ba dyan ay parang feeling weak? O kaya parang balisa or what so? Nako, baka nga marami kang sikreto. I-share mo na yan para hindi na I-share mo na yan ka-vibes para hindi ka na ganyan ang inyong pangangatawan. But anyways, ka-vibes, yun nga po ang ating letter sender na si Jojo. Iiwan niya daw ba etong kanyang asawa? Aba, talaga ba? Ganon ang ganon? Si Beth, ipag-over Heidi. Sabi ni Gerald, kung ako sa'yo, ibahay mo na lang ng patago. Wow, ang ganda ng payo si Heidi. Then kuha mo ng kasama sa bahay para may kasama siya. Yun lang, ganun lang kasimple. Ano ba to? Based on experience ba to? Gerard?
Sabi naman ni Mars, patirahin mo patirahin mo ng lugar o dalhin mo sa isang lugar na hindi naman siya mahihirapan. Basta wag mo lang pababayaan hanggang sa kaya mo, wag mo naman iwan ng pamilya mo. Diyan na yan, panindigan mo na. Oh, buti naman to si Mars medyo bumawi. Akala ko ganun din siya katulad ni Gerard. Tama, panindigan nyo. Papasok-pasok kayo sa mga ganyan nagkagalit. Oo, papasok-pasok kayo sa mga kalokohan tapos di nyo kayang panindigan. Yung sa Bengson, sabi niya, ako medyo matagal din tinago sa mama ko ang sikreto ko. Ang alam niya ay gwapong-gwapong anak niya, Kathy G. Nalaman lang niya po ng high school na anak niya ay isang Diyosa. Ay, oo, isang Barbie. Here's my before and after picture. Oh, ang gwapo ni Yausap ha. Yausap, ang gwapo mo ha. Oo, talagang ganon. Minsan di naman natin masasabi talaga na kung ano yung gusto ng damdamin at kalooban natin, diba? Ayan, gwapong-gwapo pala to si Yausaf. Ngayon, isa na siyang magandang Barbie, diba? Thank you, Yausaf. Lerma, figurasyon, Kathy G for the letter sender, sabihin na niya yung totoo sa pamilya na pamilyado siya. Bago malaman sa iba kasi may kasabihan na walang sikreto o lihim na hindi nabubunyag. Tao ka lang din na nakakagawa ng pagkakamali. Ang maganda nanggaling sa'yo yung katotohanan at hindi sa iba. Baka kasi pag nalaman pa yan ng iba, baka gatungan pa at ikaw pa ang magmukhang masama. Well, masama naman talaga yung ginawa mo, no? Pero at least sa pagsasabi man ng katotohanan, may nagawa kang tama. Well said. Thank you, Larma Figurasyon. Ayan, at syempre, hello to Farges Ria, Gloria King Missiano, Standby Erwin, at sa lahat po ng mga nagbibigay ng payo, kailangan ng payo ng ating letter sender na si Jojo, 0916-563-1777 or sa atin pong Facebook page 92.3 FM Radio Manila or sa DJ Kathy G. Oras natin ka-vibes. 4 na minuto na makalipas ang 2:00 ng hapon. Tuloy pa rin po tayo dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes favorite. 92.3 FM Radio. If you listen to your heart, sa tingin mo ba lahat yan sasabihin tama? Hindi, 'di ba? If you listen to your heart, marami ang nagkakamali. Katulad ditong letter sender natin na si Jojo. Nakinig siya sa puso niya Hindi do sa utak. 'Di ba? Puso niya pinapakinggan niya na naaawa siya, nararamdaman niya na baka yung tatay nito biglang atakihin, tatay ni Heidi, pero kahit pamilyado siya, yun ang inisip niya, yun nararamdaman niya, pero yung hindi niya inisip, yung mararamdaman nung kanyang pamilya, nung kanyang 3 anak. Si Jojo po ay nagtatanong ngayon, iiwan niya na ba si Bebeth para pakisamahan itong si Heidi at ang kanila magiging anak? Parang nakakainis dun sa tanong, no? Parang may inis factor pag naiisip ko. Hindi niya daw alam kung kaya niya pa bang itago ang katotohanan. Then tell the truth. Nothing but the truth, 'di ba? So help me. Ayon po sa USA, sinasabi na madalas daw ang unang mga marriages ay nagtatapos sa divorce. Sa isang pag-aaral, 41% ng mga unang kasal ay humahantong sa hiwalayan. Totoo ba? At 67% naman ay nagtatapos matapos ang 40 years na relasyon. Nako, after 40 years, tas doon maghihiwalay kung kailan mga Thunderbirds na. Wag ganun. Dapat nga mas lalo nyo nang i-embrace yung isa't isa kasi tatanda na kayo, doon nyo pa naisip maghiwalay. Diba? Sa tagal-tagal ng pagsasama nyo. Well, ano nga ba daw dapat gawin ni Jojo? Ka-vibe. Sabi ni Erwin Velasco, Kuya Jojo, para po sa akin, kailangan mo na pong sabihin ng totoo. Sa paglilihim mo po ay marami kang nasasaktan gaya na lang ng una mong pamilya. Itong pangalawa mo at higit sa lahat ang sarili mo dahil inuusig ka na rin ng konsensya mo. Might as well magsabi na po ng totoo para gumaan ang loob mo. Thank you, Erwin. To answer the question, hanggang sa tamang panahon na kailangan niya niyang malaman na siya ay hindi ko tunay na anak at siya ay anak ng isang mayamang tao at pamamanahan siya ng pinakamalaking minahan ng ginto sa buong mundo. Lakas mo ka, Princess Sarah. Oo. Thank you, Erwin. That's to answer the question. Hanggang kailan mo kaya magtago ng sikreto? Ayan. Thank you, Erwin. Sabi naman ni Farges Real, ang karma di yan direktang tatama sa'yo. Maraming 10 sa miyembro ng family mo. Totoo naman. Hindi man ikaw, pwede ang family. Buenas tardes, mga ka-vibes. And for Jojo, para kang kumuha ng bato at ipinukpok
sa sarili mo, nahulog ka sa bitag ng kalaguyo mo. Yung karma, hindi sa kanya direktang tumama, pero may miyembro ng family niya. Gasgas na yung dahilan na kesyo may sakit, kesyo militaryong pamilya, pumasok ka sa mapaglarong buhay, kaya dapat alam mo kung paano harapin ang sampal ng kapalaran. Hanggat may mga taong katulad mo, hindi mawawala yung pakiramdam ng sawi o luha ang puso. Higit sa lahat, habang may natitira ka pang panahon, gumawa ka ng o magdesisyon ka kung ano sa tingin mo ang tama. Para sa akin, bilang may partner na mortal sin ang pagsisinungaling. Shoutout po, JC Graphics, Sublimation, Deparo, North Caloocan, Ate Merly, Jelly, Clarissa, Maki, and of course, si Jemar, my loves. Yan. Thank you, Fire Jezreel. Well said. At syempre sa lahat pa rin po na nagpapayo for Jojo. Ayan ha, tuloy lang po kayo sa pagpapayo. Miss Altesa Sino Cruz, kailangan, hanggang kailan, thank you. Pabati po sa bahay. Sino Cruz and Herrera family, nakikinig po dito sa Bautista, Pangasinan. Alay, kamusta po kayo dyan sa Bautista, Pangasinan? Uy, weekend na naman ha. Ang sarap magbakasyon, diba? Ang sarap maglamierda. Ang sarap mag-out of town. Sa mga pupunta po ng Baguio dyan, ingat-ingat po. Nako, baka naman malamig ang panahon. Beke naman, diba? Yung mga nag-iiba po ng schedule, diba? Yung bigla naisip, ay, punta ako ng Baguio. Ay, diba? Nako, ingat ha. I-make sure nyo lang. Mabait kayo, ka-vibes. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Favorite. Love Me. Here I am, Air Supply, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Here I am. Ito ngayon, problematic din dito sa problema ng ating letter sender na si Jojo. Sumasakit ulo ko sa Jojo. Oo. Ang init ng panahon, tapos uulan, naku po, talaga namang makakadagdag pa talaga ng sakit ng ulo yan. Nakadagdag pa ng sakit. But anyways, ayan nga po ang ating letter sender na si Jojo na grabe, ang problemang kinakaharap ngayon dahil nga dito rin sa kanyang pinasok na problema ha. Siya rin naman ang gumawa ng sarili niyang problema kung bakit ngayon nahihirapan siyang makalusot. Ano nga bang gagawin ko, Kathy G? Dahil siya po ay nakabuntis at ang nabuntis niya, pinipressure siya na panagutan mo ko. Lalo na at ang tatay ko ay stricto, ang tatay ko ay may sakit, so please. 'Di ba? Pero nung gagawin ko, ito pong si Jojo ay may 3 anak, happy naman siya sa kanyang asawa. Hindi niya lang daw maintindihan kung bakit nagawa niya pang magloko. Meron talaga mga hindi kontento na tao eh. Alam mo yon, you have everything na, pero parang naghahanap ka pa rin ng problema. Yung mga ganun ba? Hindi mo maintindihan. Bakit kaya no? Ikaw yung umahanap ng problema mo na wala ka naman dapat ng problemahin. Like si Jojo, 'di ba? Okay naman siya, sabi niya happy siya sa family niya, yet nagawa niya pa rin magloko. Bakit? Yun din ang question niya. Hindi ko maintindihan, Kathy G. But anyways, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng payo ng reaksyon sa atin pong letter sender na si Jojo. Thank you so much. Number 1, mortal sin. Para sa akin, sa partner ko, ayun nga, yung pagsisinungaling at hindi pagsasabi ng totoo. Sabi ni William Mortel, hanggat hindi ko pa nasasabi ang lahat. What is that? Anyways, thank you so much, ka-vibes. And alam niyo po ba, ang isang pagkakamali ay hindi nasusolusyonan ng isa pang pagkakamali. And for you, Jojo, kung meron kang dapat i-priority based on your question na dapat kalimutan mo na ba ang family mo, si Bibet at ang 3 mong anak para kay Heidi? No. Kung meron kang dapat i-priority, yun ay ang pamilya mo, 'di ba? Bago mo unahin problemahin ang pwedeng mangyari sa ibang tao, like ang pagproblema mo dito sa tatay niya na pwedeng kung anong mangyari. Problemahin mo yung family mo, paano yung asawa mo at 3 anak mo. Ano ba yung pwedeng mangyari din sa kanila pag iniwan mo sila, 'di ba? Hindi mo talaga mahanap ang katahimikan na gusto mo if meron kang itinatago sa sarili mo na alam mo naman kung ano yung solusyon. You know what? Paano ka magiging masaya sa piling ng ibang tao kung alam mo sa sarili mo na may nasasaktan kang iba? Thank you so much for sharing your story with us at sana matauhan ka. Alam mo, masaya mabuhay nang wala kang inaagrabyadong tao. Ang sarap mabuhay na masaya ka kasama lang kapiling ang pamilya mo at taong tunay na nagmamahal sa iyo. Magdasal and isipin mong maigi, Jojo, ang iyong gagawin para gabayan ka, i-guide ka sa maging tama yung decision mo sa buhay. Again,
Thank you so much for sharing your story with us. And dun sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po kayo sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Happy weekend everyone and thank you for keeping me company again. Until Monday, magkarinigan tayo. Love me, Kathy G. Ayan. Pero syempre, di pa natatapos yan. Syempre, tuloy pa rin po ang pagpapasaya namin sa inyo. Dahil susunod na pong makakasama nyo ang Team Banana Crew. Correct. Makakasama nyo na ang tambalang Jai Kim. Simula alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon. It's time for your merienda. Oh yes! Diba? Umuulan ba sa labas? Kanina, Medyo makulimlim na naman, no? makulimlim. At yung ambon-ambon lang. And then ngayon, medyo umaraw na ulit. Ganun, pabago-bago yung Oo, panahon. diba? Pabago-bago talagang panahon. Kaya naku, dyan nagkakaroon ng sakit eh. Diyan natin Yes. nakukuha ang sakit. Kaya dapat mag-ingat, mag-vitamins. Correct. Diba? Ayan, nako. Pero syempre, para pasiyahin po ang inyong afternoon, Mm-hmm. sasamahin kayo ni DJ Kim and DJ Jai. Uy, wala din po palang nanalo para sa ating title for today. Ay, sayang. Pagkakamali. Ayan, ako, ang dami. Actually, may mga humuhula po, pero yun, papakiusap po ha. I-make sure nyo po nakasama yung GCash number nyo. Ayun. Or yun yung pong payo para sa Ayan. ating letter sender. Ayan, para complete po ang detalye. Correct. Okidoki. Happy Okidoks. weekend, happy weekend, Happy Kim. weekend. At syempre bukas, magkarinigan po tayo, OPM Hitback. Makakasama nyo pa rin ako, Kathy G. Yes. Kaya naman, tuloy lang ang tugtugan at kasiyahan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes favorite. 92.3.